Pagsamo ng bayan mo, viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ialay na natin ang misa natin ngayon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pasalamat at para sa ating mga intensyon. Sama natin ang intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nag-iisa sa atin sa witan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel, Syria at Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay tinawag ng ating Panginoon na buksan ang ating pandinig, ang ating damdamin, ang ating kaluluwa sa kanyang presensyang mahimala upang tayo'y mapa sa kanya. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapustos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambay ng nagniningning sa ganap ng pagkakaisa sa matapat na panampalataya at maasahang panindigan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, ipinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tao, mapalad ang pinagbigyang maghango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan ko ang lahat ng ito sa iyong daing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila aabutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga ko at yung pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Tumayo na po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pagkabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tero, lumaon siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinunhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito. At makapagsalita na malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito sa karamihan. Ngunit kung kailan sila pinagbabalan, ay lalo silang ipinamalita nito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ang lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na ang bingi. Nakapagsasalita na ang pipit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Kaya purihin natin ang ating pong Hesus Nazareno. Pero ngayon ay ating ginugunita ang dalawang magkapatid na nakamamangha, si San Cirilo at San Metodio. Alam niyo ba si San Cirilo, pagdating niya sa bandang bahagi ng Russia at iba pang mga tinatawag na mga Slovak na mga bansa, wala silang mga titik, puro pagsalita lang na sinasabi. Kaya inimbento niya ang tinatawag na Cyrillic alphabet. Kaya yung Russian alphabet at iba pang mga alphabet sa malapit sa bansang Russia, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Ang may gawa po yan ay si San Cirilo. Pero kapag tingnan po natin ang paggawa ng mga titik, mahalaga nga. Pero alam niyo ba ang mahalaga? Ang pagbukas ng ating mga pandinig. Ang pagbukas ng ating mga damdamin. Ang pagbukas ng ating karunungan o kaalaman. Ang ating pong unang pagbasa, kung atin pong tingnan, ito ay mula sa aklat ng Henesis, Kapitulo 3, verso 1 hanggang 8. Ang nangyari, si Adan at si Eva inilagay sa Eden na isang paraiso. Kakain sila kahit anong bunga sa mga kahoy na roon, liban lang sa nasa gitna na kahoy na tinatawag ng kahoy na may kaalaman at pag-unawa tungkol sa masama at mabuti. Pero ang demonyo, talagang demonyo, sa anyong ahas ay nagsabi sa babae na, kung kakain kayo, para kayong Diyos, makaunawa kayo kung ano ang masama at mabuti. Kumuha nga ang babae, pinasa pa kay Adan, kaya nagkaroon sila ng pagkaunawa at nahiya sila sa kanang sarili dahil nahubaran sila sa kanilang mga pag-isip. Na ibig sabihin, nagkaroon na ng malisya ang tao. Doon nagsimula ang pagpasok ng malisya, kasalanan at kamatayan dahil sa paglabag nila sa utos ng Diyos. Kaya tayo'y pinaalalahanan na yung mapalad tayo, na kahit marupok tayo, mahina tayo, pero hinango pa rin tayo ng Panginoon mula sa kasalanan, ayon pa sa ating Salmo 31. Pero ang Panginoong Hesus ay mayroon pang mas malaking ginawa. Ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagtuturo ng mabuting balita. At upang ang kanyang mabuting balita ay talagang tumatalab sa lahat ng tao, sa lagi niyang sinasabi, makinig ang may pandinig. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 31 hanggang 37, dinala sa kanya ang isang may problema sa tainga. At dahil may problema sa tainga, kaagad, may problema rin sa pagsalita dahil ang pagsasalita ay nagdepende sa kanyang mapakinggan. Ang ginawa ng ating Panginoon, pwede sana niyang sabihin na, makakinig ka na. Okay na. Alam mo ang ginawa ng ating Panginoon? Inilayo sa mga ususiro na mga tao. At doon, kanyang pinasok ang kanyang daliri sa kaliwat kanan na tainga at lumura pa sa kanyang daliri at ito'y ihipo niya sa dila at nakapagsalita na nakakinig ng mabuti ang isang taong utal-utal dahil sa ginawa ng Panginoon. Anong ibig sabihin ito para sa atin? Ang ibig sabihin dito na ang ating Panginoon ay nagpapahayag ng mabuting balita. Gusto niya
ng lahat ng tao ay makinig. Idinala sa kanya yung isang taong hindi makarinig. Hindi ang ginawa ng Panginoon, dinaan niya sa isang madrama. Kasi pwede naman sabihin niya, makinig ka na, makarinig na. Dinrama niya. Kanya munang hinipo. Alam nyo, ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, pag hinipo mo ang isang bingi, pag hinipo ang isang taong may kapansanan, ikaw ay marumi. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang marumi o hindi. Kanya pong ipinakita na mayroon siyang habag. Kanyang ipinakita na hindi lang pandinig sa tainga. Mayroon ring tinatawag na personal na approach. Ibig sabihin, makapuso na paglapit sa tao. Dahil pagkasabihin niya na, makarinig ka na, parang automatic. Pero kanya pang hinipo. Dahil ipakita ng Panginoon na gawin niya ang lahat upang tayo ay makaranas, maka-eksperyensya ng kalaliman ng kanyang pagkatawang tao bilang Diyos. Dahil ayon pa sa hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 61, verso 1 hanggang 2, ay po darating ang isang Mesiyas at ipahayag ang mabuting balita at ang mga bingi ay makarinig. Ito na nga, makarinig at nakarinig nga. Pero bakit sinasabi dito na pinagbawalan sila ng Panginoon na sabihin ito sa mga tao? Dahil gusto ng ating Panginoon makinig, dalawang bisis makinig, dalawang tainga, at ang ating bibig, isarado natin sa tsismis. Dahil hindi pa tayo nagkaroon ng malalim na pagnilay-nilay sa mga turo ng ating Panginoon at ating ipahayag na sa iba. Hindi yun maunawaan. Kapag kasabihin nila, ay, hindi po ang pangalan pala ni Jesus sa Hebrew, Yehoshua, ay kanya palang hindi po. Ibig sabihin, marumi na siya. Mag-alay na siya sa templo ng isang susunugin na mga hayop upang siya'y maging malinis. Pero, hindi na po mapigil ng Panginoon. Ang mahalaga sa kanya, siya'y nakapagbukas ng tao. At yung sinasabi niya dito, Ephphatha. Itong Ephphatha, ito talaga yung pag-pronounce sa mga Hebrew. Ephphatha. Mula po sa root word na patuwak. Patuwak, bukas. Na nasali naman sa koinoko na Griego na anigo at sa Latin, aperi. Sa atin, mabuksan. Itong pagbukas na sinasabi dito ng ating Panginoon ay hindi lang na mabuksan ang kanyang tainga, hindi lang na mabuksan ang kanyang bibig. Ang gusto ng Panginoon, mabuksan ang kanyang buong pagkatao upang mapakinggan ng tao, hindi lang ang mga tinig, mga ingay, ngunit at lalong mahigit, ang silensyo na doon magsalita ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, kung ating tingnan sa palang-aklat ng mga hari, nung nagpakita sa mga propita, lalo na sa unang aklat ng mga hari, sa Kapitulo 19, na ang Diyos ay nagsalita kay Elias, hindi sa magulo na at dumagundong, halimbawa ng mga kulog at kung ano pang malakas na hangin. Ang Panginoong Diyos ay nagsalita sa banayad, halos hindi marinig na tinig. Ibig sabihin dito, ang Diyos ay nagsasalita sa hindi natin dapat marinig sa ordinaryo, sapagkat ang dapat makinig ay ang ating budhi o konsensya. Ang dapat makinig ay ang ating kaluluwa.
ang dapat makinig ay ang ating puso. Kapag kayo ay isang tatay at nanay, hindi ba kung minsan ang anak mo ay dahil sa pinagdaanan sa buhay, parang natulala na, gumaganyan na lang? Pabayaan mo ba yung anak mo nagaganyan lang at hindi mo lapitan dahil pakinggan mo yung hindi niya masasabi sapagkat napakalalim na karanasan niya, hindi niya masabi sa iyo. Yun ang pagkakataon na unawain mo siya. At ito yung dapat na unawain natin na ang Diyos ay nagsasalita sa atin, hindi sa dumagundong na malakas na ingay. Bagkus ang Diyos ay nagsasalita sa pinakabanayad na silensyo na nanunuot lang sa pusong bukas. Sa pusong, ulitin ko po, pusong bukas sa presensya ng Diyos na handang mag-ugnay sa Kanya sa malalim na pagnilay-nilay, meditasyon o kontemplasyon o ang pinakamalalim na pagbulay-bulay upang ang tao ay magkaroon ng komunikasyon na malalim sa Diyos. Yun ang tunay na pagkinig sa Panginoon. Ang mga mensahe niya ay nasulat na, naprenta na. Pwede nang basahin ang kanyang ebanghelyo. Pero ang salita ng Diyos na tinatawag na patwak o dito, ipata, na tayo'y mabuksan, ay tayo ay magkaroon rin ng kabukasan sa ating mga puso, sa ating kapwa-tao. Habang tayo ba ay nakipag-usap, nakipagtalastasan, o lumalapit sa ating kapwa-tao, ang atin bang iniisip at ang atin bang mga salita ang dapat nila makipakinggan? O dapat tayong makinig? Kung ano ang mga hinaing, kung anong dapat nilang ipalabas sa kalooban nila, sa kaibuturan ng mga puso na hindi na masasabi kapag hindi tayo makinig ng tunay. Ang gusto ng Diyos, makinig rin tayo gaya ng sinabi niya. Kaya, ifata o patwa, makinig tayo sa mga wavelengths natin at na hindi natin mapakinggan sapagkat mapakinggan lang kapag tayo'y nakikinig na nananalig sa Diyos sapagkat ang puso ay ating ginagamit. Ang lagi kasi nating pinakinggan ang ating tainga. At dito sa atin sa Pilipinas, ang kultura o sining na umiiral ay kultura ng ingay. Nakalimutan natin na ang kultura ng katahimikan o silensyo ay siyang napakalalim na sining. At kung ito'y ating gawin na pamamaraan sa ating pakikitungo sa ating kapwa, marunong tayo umunawa. Magkaroon tayo ng habag at awa. Magkaroon tayo ng pag-unawa at kabukasan sa ating kapwa sapagkat marunong tayong makinig sa kanila. Hindi sa ingay, tayo'y mapalapit sa Diyos. Dito sa banal na misa, kapag sa panahon ng konsakrasyon, sa tahimik at doon sa kaibuturan ng ating mga puso, ating pakinggan ang sinabi ng pare na kinuha ng ating Panginoon Hesus ang tinapay at sabi, ito ang aking katawan. Kapag ika'y nakinig ng malalim sa sinasabi na yon, madama mo, hindi ang pare ang nagsalita. Si Kristo mismo ang nagsasalita sa iyo. At sa panahon ng komunyon, kung sinasabi ng pare, katawan ni Kristo, talagang napakinggan mo na. Alam mo na ang tinatanggap mo na yun na nga si Kristo sapagkat napakinggan mo siya hindi sa mga ingay ng mga salita bagkos sa kalaliman ng silensyo na ang puso ng may pananalig na malaliman ay siyang makaunawa. Hindi pag-unawa na binigay ng dyablo kay Adan at Eva bagkos
karunungan na mula sa Diyos na ibigay sa taong nananalig na ating mapakinggan na bawat panahon nagsasalita ang Diyos. Tahimik tayo. Ilagay nyo ang inyong daliri sa pulso. Ilagay nyo. Anong nadama nyo sa pulso? Pumipintig. Ang Diyos ay nagsasalita sa inyo sa bawat pintig ng inyong pulso at nagsabi, mahal kita. At ang tanong niya, mahal mo ba rin ako? Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na nagmahal sa atin. Pakinggan natin siya, hindi sa dagundong ng ingay, sa katahimikan ng pusong nagmamahal. Amen? Purihin natin Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangailangan ng bingit. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyan kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hingnam ito, magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa lambana ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanila'y napakadakila ay magdulot sa amin ang patawad mong sagana. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman ka pa rin tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa sa Kristo na aming Panginoon ngayong sila San Cirilo at San Metodio ay pinalangan sa pumuhay ng totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Jesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit mga lirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kalayukol kaisa ng sabihin dito'y nagtitipon. Kay kisa namang helsi siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbumingi sa kadakilaan. Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu banal, makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Istinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hindi nga pinsimbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Cirilo at Metodio, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turun isusupay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin.
magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsalita. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang mga nakinabang ngayong ginugunita, sina San Cirilo at San Metodio, ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa panindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa pinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kami narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain nawa kayo ng ating pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na naglilingkod ngayon. Pagpalain ko lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga tumutulong, lahat ng narito, lahat ng ugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyong mga biyayang siksik, liglig at nag-umapaw. Mabuksan sana ang ating puso sa Panginoon upang tayo ay tumatilima sa Kanyang kalooban. Ngayon po ang puwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, higmos magitan ng cross, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan, pakinggan mo ang kalingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamta nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pasusanin po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng bersyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpasaw ng hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin iting po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,